Hello sa inyo mga bagong recruit. Handa na ba kayong maging isang data detective? Kasi ngayon, hindi lang tayo basta mag-aaral. Sasabak tayo sa isang misyon. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga gamit, talasan ng isip, dahil oras na para mag-solve ng isang misteryo. So, handa na ba kayo para sa pinakauna ninyong kaso? Alam nyo, itong misyon natin ngayon, hindi ito basta-bastang pagsasanay lang. Ito yung magiging susi para maging isa kang tunay na data detective. Kaya buksan maigi ang mga mata at tenga dahil bawat detalye sobrang importante. Okay, heto na ang mission natin. Kailangan nating tuklasin ang sikreto sa likod ng tinatawag na data pair. Ano nga ba yan? Paano natin yan mahahanap? Yan yung unang piraso ng puzzle na bubuuin natin para ma-solve yung mas malalaking kaso sa future. Ready na ba? Tara, simulan na natin ang investigasyon. Okay, first mission, magsimula tayo sa ebidensya. Kasi alam nyo, lahat ng magagaling na detective, isipin nyo, si Sherlock Holmes, yung mga paborito nating crime investigators, lahat sila isa lang ang sinisimulan, ebidensya. At sa mundo natin, ang tawag sa ebidensya ay data. Ito yung mga fingerprints natin, yung mga clues. Yan yung formal na definition ng data. Pero huwag kayong mag-alala, hindi yan ganyan kakomplikado. Isipin nyo na lang na ang data para siyang mga piraso ng isang jigsaw puzzle. Bawat piraso, isang impormasyon. At kapag pinagsama-sama natin lahat, yun na. Mabubuo na natin yung buong picture ng kaso natin. So, sa madaling salita, ang data ay kahit anong impormasyon na nakakita natin sa paligid. Yung edad mo, yung paborito mong kulay, kahit yung bilang ng mga kaibigan mo sa social media, lahat yan, data. Sila yung mga building blocks ng investigasyon natin. Ano pa kaya ang mga halimbawa ng data ang naiisip nyo dyan sa paligid nyo ngayon? Okay, so ngayon alam na natin kung ano ang data. Level up naman tayo. Oras na para sa susunod na clue, ang mga variables. Alam nyo, isipin nyo yung variables na parang mga chameleon. Nagbabago sila ng kulay depende sa sitwasyon, di ba? Sa mundo ng data, ang variables, yan yung mga impormasyon na paiba-iba. At bilang isang magaling na detective, kailangan nating matutunang hanapin yung mga nagbabagong clues na yan. Simple lang, di ba? Ang variable ay kahit anong bagay na pwedeng magbago. Yung height mo, yung timbang mo, kahit yung mood mo sa isang araw. Lahat yan, variables. Kasi hindi sila laging pare-pareho. Ano pa kaya mga variables ang meron sa buhay nyo? Tingnan natin itong mga halimbawa. Edad, ilang taon ka na? Siguradong iba yung sagot mo sa sagot ng kaibigan mo. Kasarian, babae ka ba o lalaki? Baitang, nasa anong grade level ka na? Kita nyo, lahat yan nag-iiba-iba kaya tinatawag natin silang variables. Ito yung mga clues na kailangan nating hanapin at pag-aralan. Okay, detectives, quick recap. Alam na natin kung ano yung data. Yan yung mga ebidensya natin. At alam na rin natin kung ano yung variables, yung mga nagbabagong clues. Ngayon, eto na. Pagsasamahin na natin yung dalawang to para sa ating grand finale, ang pag-solve sa misteryo ng data pair. At ito na nga ang bida natin, ang data pair. At huwag kayong matakot dyan sa salitang bivariate. Simple lang yan. Yung bi, ibig sabihin dalawa, parang sa bicycle. Yung variate, galing sa salitang variable. So ibig sabihin lang yan, dalawang variables na laging magkasama. Isipin nyo na lang para silang isang love team. Laging magkapares at hindi pwedeng paghiwalayin. Heto na ang ating case file mga detectives. Isang listahan to ng mga grado ng 10 estudyante sa math at science. Pansinin nyo ha, para sa bawat isang estudyante, may 2 numero tayong tinitingnan. Ano kaya ang ibig sabihin niyan? Okay, tingnan natin si Student 1. Ang grado niya sa math, 89. Sa science, 89 din. Dahil parehong grado to ni Student 1, magkasama sila. Isang pares. At yan mga detectives, yan mismo ang tinatawag nating isang data pair. O diba, ang simple lang. Sige, kayo naman ang susubok mga detectives. Hanapin nyo nga ang data pair para kay Student 4. Ano yung 2 grado na para sa kanya? Sige, bibigyan ko kayo ng ilang segundo para mag-isip. Okay, time's up. Kung ang sagot nyo ay 98 sa math at 98 sa science, tama kayo. Ang galing, certified detective na.
At ang pinakamagandang balita, mga detectives, ay nasa paligid lang natin ang mga data pairs. Halimbawa, yung edad mo at yung timbang mo, yan, data pair yan. O kaya yung oras na ginugol mo sa pag-aaral at yung nakuha mong score sa test. Kahit yung taas at timbang ng isang tao. See, nasa lahat ng lugar sila. Ano pa kaya ang mga data pairs ang naiisip nyo? Ang galing, mga detectives! So alam na natin kung ano ang data pairs at kung paano sila hanapin. Pero, teka, paano ba natin kinukuha tong mga clues na to sa totoong buhay? Eto na, oras ng matutunan ang mga sekretong teknik ng isang tunay na data detective. Sa ating detective toolkit, may dalawa tayong pangunahing armas. Una, yung interview. Para lang kayong nag-uusap, one-on-one na tsikahan. Nagtatanong ka, sumasagot siya. Yung pangalawa naman, questionnaire. Ito, para kang nagpapasagot ng isang survey o test paper na may mga tanong, pero ang maganda dito, walang wrong answer. At sobrang dali lang gamitin ng mga to. Pwede kang mag-interview ng mga kaibigan mo tungkol sa exercise habits nila. Tapos itanong mo rin yung stress levels nila. O kaya naman, gumawa ka ng survey para sa mga kaklase mo para malaman ang edad nila at kung gaano sila kasaya sa school. Madali lang, di ba? Alin sa dalawang mas gusto nyo subukan? Congratulations, mga detectives! Case closed! Matagumpay nating na-solve ang misteryo ng data pair. Dahil sa galing at dedikasyon nyo, opisyal na kayong mga data detectives. Palakpakan naman dyan para sa sarili nyo. At para hindi nyo makalimutan yung mga natutunan natin, heto ang inyong opisyal na Data Detective Toolkit. Tandaan nyo tong 4 na steps. Una, hanapin ng clues o yung data. Pangalawa, alamin kung ano yung nagbabago yung variables. Pangatlo, pag-ugnain sila para makabuo ng data pairs. At pang-apat, kunin ang intel gamit ang interview o questionnaire. Tandaan nyo yan. At handa na kayong harapin kahit anong data mystery. Ipagpatuloy nyo lang yan, mga detectives. Ang galing nyo. Itong natutunan nyo ngayon, isa tong mahalagang sandata sa paglalakbay nyo. At tandaan ha, simula pa lang to. Marami pa kayong matutuklasang misteryo sa mundo ng data. At laging tandaan, mga detectives, ang kaalaman ay kapangyarihan. Gamitin nyo yung bagong yung kapangyarihan para magtanong, mag-imbestiga at humanap ng mga sagot. Ang mundo, puno yan ng mga misteryong naghihintay lang na ma-solve. Kaya ang tanong, ano ang una mong lulutasin? Hanggang sa susunod na misyon!